25 pa lang si Rain Tan Montefalco nang mangyari ang aksidenteng tuluyang nagbura ng lahat ng kanyang alaala. Sa isang iglap, nawala ang mga taong kilala niya, ang mga lugar na pamilyar sa kanya, at higit sa lahat, ang sarili niyang pagkatao. Ilang araw siyang walang malay hanggang sa may isang mag-asawang magsasaka mula sa malayong baryo ang nakakita sa kanya sa gilid ng daan. Inisip nilang wala na itong pamilya at dahil walang makapagsabi kung sino siya, dinala nila siya sa kanilang tahanan. Doon nila siya tinuring na anak at pinangalanan siyang Biday, isang simpleng pangalan na mula sa katawagang nakasanayan nila sa bukid. 3 taon mula noon, natutunan na ni Rain, o mas kilala na ngayon bilang si Biday, ang pamumuhay sa baryo. Natuto siyang mag-igib ng tubig sa poso, mag-araro ng lupa at mag-alaga ng mga hayop. Bagamat may mga pagkakataong tila may mga aninong bumabalik sa kanyang isipan, mga malalabong alaala ng marangyang bahay at malalaking gusali. Pilit niyang ibinabaon iyon dahil para sa kanya, wala na siyang ibang tahanan kundi ang mga mag-asawang umampon at kumupkop sa kanya. Para sa kanilang dalawa, siya na ang anak na matagal nilang hinintay ngunit hindi binigay ng pagkakataon. Ngunit habang tumatanda si Biday, mas naramdaman niyang hindi sapat ang maibibigay ng simpleng kabuhayan sa baryo. 3 taon mula nang siya ay ampunin, umabot na siya sa edad na 28 at ramdam niyang kailangan niyang gumawa ng hakbang para masuklian ang kabutihan ng mga taong nagpalaki sa kanya. Alam niyang hindi panghabang buhay ay kakayanin ng 2 magsasaka ang hirap ng lupa. Kaya't isang gabi, habang sila ay magkakasabay na kumakain ng nilagang gulay at isda, nagpaalam siya. Sinabi niyang nais niyang lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho, mag-ipon at sa huli ay makabili ng lupa o makapagsimula ng maliit na negosyo para sa kanila. Mabigat man sa loob ng mag-asawa, sinuportahan nila ang desisyon ni Biday. Ang mga mata ng matandang babae ay puno ng luha, habang ang lalaki naman pinisil ang kanyang balikat at sinabing, "Biday, tandaan mo, kahit saan ka mapunta, huwag mong kakalimutan na may mga taong nagmamahal sa iyo. Maging matatag ka. Ang tao, kahit saan man ilagay, basta marunong magpakumbaba at magsikap, hindi kailanman mawawalan ng saysay." Kinabukasan, maaga siyang nag-impake ng kakaunti niyang gamit. Isang lumang bag lamang ang dala. May 2 pares ng damit, tsinelas at ang paborito niyang panyo na ibinigay ng amang magsasaka. Sumakay siya ng bus patungong Maynila, puno ng kaba at pangarap. Pagdating sa lungsod, hindi naging madali ang lahat. Naramdaman niya agad ang ingay at kaguluhan ng syudad, mga jeep na naguunahan, mga taong nagmamadali, at mga gusaling tila umaabot sa ulap. Ilang linggo siyang naglakad-lakad at nag-apply kung saan-saan, ngunit palaging bigo. Palaging tinatanong kung may diploma siya, kung may sapat na karanasan. Ngunit wala siyang maipakita. Sa tuwing uuwi siya sa inuupahang maliit na kwarto, halos maiyak siya sa pagod at gutom. May mga araw na tubig at tinapay lang ang kanyang pagkain, ngunit hindi siya sumuko. Lagi niyang iniisip ang 2 taong umaasa sa kanya sa baryo. Hanggang isang araw, isang maliit na anunsyo ang nakita niya sa isang lumang pahayagan. "Janitress needed. Apply personally." Hindi niya alam kung anong kumpanya iyon, basta't tinungo niya ang address at nag-apply. Hindi man siya sigurado kung tatanggapin, sinuwerte siya nang sabihing pwede siyang magsimula agad. Walang kaalam-alam si Biday na ang kumpanyang pinasukan niya ay ang Montefalco Holdings, isa sa pinakamalaking negosyo sa bansa na pagmamay-ari ng asawa niyang si Eric Montefalco na 5 taon nang walang tigil na naghahanap sa kanya. Ang unang araw niya bilang janitress ay puno ng kaba. Naka-uniforme siyang kulay asul na may pangalan sa dibdib, may dalang mop at balde. Habang naglilinis ng sahig sa malawak na lobby,
Napapansin niya ang mga empleyadong dumaraan, nakatingin at minsan ay nagbubulungan. May ilan nang umiti at may ilan din namang tahimik na napatitig, tila nagtatanong kung sino ang bagong mukha sa kanilang paligid. Para kay Biday, simpleng trabaho lang iyon, ngunit malaki ang ibig sabihin, isang hakbang para makapagsimula ng bagong buhay at makatulong sa mga taong nagpalaki sa kanya. Ngunit hindi niya alam, ang bawat yapak at bawat kilos niya sa loob ng kumpanyang iyon ay unti-unting maglalapit sa kanya sa katotohanang matagal nang nakatago. Sa kabila ng kanyang ngiti at simpleng kilos, dala niya ang isang nakaraan na muling gugulo hindi lang sa kanya, kundi sa buong opisina. Lalo na nang mapansin siya ng mga taong may mataas na posisyon. At doon magsisimula ang mga susunod na pagsubok na maglalantad kung sino ba talaga si Biday sa likod ng pangalan at kasuotan ng isang janitress. Sa unang linggo ni Biday sa Montefalco Holdings, ramdam na ramdam niya ang bigat ng bagong kapaligiran. Malayo ito sa simpleng baryo na kinalakihan niya sa loob ng 3 taon. Ang malalaking salamin sa gusali, malamig na hangin mula sa aircon, at ang mga taong abala sa kani-kanilang laptop at telepono ay lahat bago sa kanyang paningin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagpatinag. Alam niyang hindi madali ang kanyang trabaho bilang janitress. Ngunit tinanggap niya ito ng buong puso. Nasa isip niya lagi ang mag-asawang umampon sa kanya at iyon ang nagsilbing lakas para ipagpatuloy ang araw-araw. Madalas ay maaga siyang pumapasok. Bago pa dumating ang karamihan sa mga empleyado, nililinis na niya ang mga sahig at binubura ang mga alikabok sa mesa. Mahirap, nakakapagod, ngunit may kakaibang saya sa puso niya sa tuwing nakikita niyang malinis ang paligid. Kapag natatapos siya, nataupo lang siya sa gilid ng lobby, humihigop ng tubig at nagmamasid sa mga tao. May ilang empleyado na mababait, marunong ngumiti at bumati ng good morning. Ngunit may ilan ding parang hindi siya nakikita. Dumadaan lamang na tila wala siyang halaga. Habang tumatagal, unti-unti na rin siyang nakakausap ng ilang kasamahan niyang janitress at utility staff. Sa kanila niya naramdaman ang pakikipagkapwa at pagkakaibigan. Si Aling Sioni, na 3 dekada ng janitress sa kumpanya, ang madalas magbigay ng payo sa kanya. Basta wag kang papatol sa mga masasakit na salita ng iba, Biday. Ang mahalaga, marangal ang trabaho natin. Laging paalala nito. Tumango lang siya at ngumiti. Pilit tinatanggap ang payo. Ngunit hindi lahat ng araw ay madali. Dumating ang isang pagkakataon na nasubukan ang kanyang tibay ng loob. Sa opisina ng Human Resources, unang beses niyang nakilala ang HR manager na si Clarissa. Nakasuot ito ng mamahaling damit, matalim ang tingin at malakas ang boses. Napansin agad ni Clarissa si Biday habang naglilinis ng sahig. "Hoy, ikaw, pakibilisan mo nga. Nakakahiya sa bisita kung makikita kang nakaharang dito. Para kang estatwa na may mop," sabi nito na may halong panlalait. Napayuko lang si Biday at tumango. "Opo, pasensya na po," mahinahon niyang sagot. Ngunit hindi doon natapos si Clarissa. Tinawag pa nito ang 2 empleyado at sinabing, "Tingnan nyo naman, probinsyanang probinsyana. Siguro kahit gumamit ng vacuum, hindi alam." Kung hindi lang kulang sa tao, hindi ko ito tatanggapin. Natawa ang mga empleyado at ramdam ni Biday ang init sa kanyang mukha. Para siyang lumulubog sa hiya. Gusto niyang umalis na lang pero pinili niyang manatili at tapusin ang ginagawa. Habang nakayuko, naririnig niya pa rin ang malutong na tawanan sa likod niya. Sa loob-loob niya, sumisikip ang dibdib, ngunit inalala niya ang sinabi ng kanyang amang magsasaka noon. Ang taong marunong magpakumbaba, hindi kailanman matatalo ng kahihiyan. Pinilit niyang maging matatag. Kinagabihan, pag-uwi niya sa inuupahang kwarto, hindi niya naiwasang umiyak. Habang nakahiga sa manipis na kutson, iniisip niya kung tama ba ang desisyong lumuwas sa Maynila.
Kung sa baryo ako, mas payapa ang buhay, bulong niya sa sarili. Ngunit agad din niyang inalala ang dahilan kung bakit siya nandito, ang makapag-ipon para sa mag-asawang nagpalaki sa kanya. Sa kabila ng sakit, kinumbinsi niya ang sarili na bukas ay isa na namang pagkakataon para ipakita na kaya niyang magtagal. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin natatapos ang panlalait ni Clarissa. Minsan habang nagdadala siya ng basura palabas, tinawag siya nito at tinuro sa harap ng maraming tao. Ayan, tingnan nyo, kahit anong linis ng labi, babaho pa rin kung ganitong klase ng empleyado ang nakikita. Tss, tss. Halos maluha na si Biday sa harap ng mga tao, ngunit muli, pinili niyang manahimik. May ilan sa mga empleyado ang nagkatinginan, halatang hindi komportable pero walang nagsalita. Ang iba pa nga'y nakisabay sa tawanan ni Clarissa. Sa mga oras na iyon, ramdam niya ang bigat ng mundo. Para bang bumalik siya sa pagiging walang alam na batang nakalugmok sa gitna ng daan matapos ang aksidente. Ngunit sa halip na sumuko, mas lalo niyang pinaghusayan ang kanyang trabaho. Mas maaga siyang pumapasok, mas matiyaga niyang nililinis ang bawat sulok, at mas maingat sa bawat kilos. Hindi para kay Clarissa, kundi para sa sarili niya at sa mga taong umaasa sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nasasanay sa buhay sa Maynila. Natutunan niyang huwag basta patulan ang mga taong mapanghusga. Ngunit sa kaloob-looban niya, may mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Bakit parang may kulang? Bakit tila may tinig na bumubulong sa anyang isipan na hindi siya si Biday, kundi ibang tao? Ang mga alaala, bagamat malabo, ay tila kumakatok sa kanyang isipan. Ngunit pinili niyang huwag muna itong intindihin. Hindi niya alam ang mga araw na iyon ang simula ng mas malalaking pagbabago. Sa loob ng Montefalco Holdings, nakaukit na ang kapalaran niyang muling maglalapit sa kanyang nakaraan. At ang bawat panlalait na natatanggap niya ay magiging daan para lumabas ang katotohanang matagal nang nakatago. Sa paglipas ng mga linggo, nasasanay na si Biday sa takbo ng buhay sa Montefalco Holdings. Alam niya na hindi siya madaling tatanggapin ng lahat, lalo na ng mamataong tulad ni Clarissa na tila may kasiyahan sa pangmamaliit sa kanya. Ngunit natutunan na niyang palampasin ang masasakit na salita. Tuwing pauwi siya, iniisip niya na ang bawat araw na lumilipas ay isa na namang hakbang papalapit sa pangarap niyang makatulong sa mag-asawang kumupkop sa kanya. Gayunpaman, hindi rin niya maikakaila ang lungkot at bigat ng kalooban na nararamdaman tuwing nasa gitna siya ng panlilibak. Isang umaga, habang naglilinis siya ng sahig sa ikalawang palapag, narinig niya ang mga empleyadong nag-uusap. Narinig niyo ba? Babalik daw ngayong linggo si Mr. Eric Montefalco mula sa biyahe niya sa Singapore, bulong ng isa. Oh, at sigurado ako, mag-i-inspeksyon na naman iyon. Kaya siguraduhin niyong maayos ang lahat. Alam niyo namang istrikto iyon, pero mabait, sagot ng isa pa. Hindi naintindihan ni Biday kung bakit tila may kakaibang kirot sa kanyang dibdib sa unang marinig ang pangalan. Hindi niya alam kung saan galing ang biglang pagkaba sa kanyang puso. Ngunit pinili niyang ipagtatuloy ang kanyang trabaho. Dumating ang araw ng pagbabalik ng CEO. Maaga pa lang ay nag-aayos na ang buong opisina. Parang may malaking selebrasyon. Lahat ng empleyado ay nakapustura, nakangiti at tila sabik na sabik makita ang kanilang pinuno. Nasa gilid lang si Biday, nakamasid habang nagmop ng sahig. Pagdating ng elevator, bumukas ito at lumabas ang isang matangkad na lalaki, nakaitim na suit at may aura ng kapangyarihan. Sa unang tingin pa lang, agad napansin ni Biday ang pamilyar na presensya. Hindi niya maipaliwanag. Ngunit tila may humahaplos sa kanyang alaala. Para bang matagal na niya itong nakita, ngunit hindi niya matukoy kung kailan at saan. Si Eric Montefalco ang bumati sa mga empleyado. Isa-isa niya silang nilapitan, nakikipagkamay at nagtanong tungkol sa kalagayan ng kumpanya.
Kilala siya bilang mabait at magalang na CEO, hindi arogante gaya ng ibang mayayaman. Nang mapansin niya si Biday sa gilid, nakayuko at tahimik na naglilinis, saglit siyang napigilan. May kung anong kumurot sa kanyang puso. Lumapit siyang tinanong, "Anong pangalan mo?" Napataas ang tingin ni Biday, nagulat sa pagtawag sa kanya ng isang makapangyarihang tao. "Biday po, sir," mahina niyang tugon. Ngumiti lang si Eric at tumango. "Magandang trabaho ang ginagawa mo. Ituloy mo lang." Para kay Biday, simpleng mga salita iyon, ngunit ramdam niya ang init na hatid nito sa kanyang puso. Matagal nang hindi siya nakaririnig ng papuri mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Madalas ay panlalait lamang ang inaabot niya, ngunit sa unang pagkakataon, may nagsabi sa kanya ng maganda. Hindi niya alam kung bakit kakaiba ang pakiramdam, ngunit nanatili sa kanyang isipan ang simpleng ngiting iniwan ng CEO. Samantala, hindi ito nakaligtas sa paningin ni Clarissa. Mula pa noon ay may pagtingin siya kay Eric, at para sa kanya, malaking insulto na mapansin nito ang isang janitress. Kinabukasan, mas lalong tumindi ang pangmamaliit niya kay Biday. Habang naglilinis ito ng pantry, sinigawan niya ito sa harap ng mga empleyado. "Hoy Biday, ang bagal mo namang kumilos. Paano to ba tinuruan sa probinsya? Siguro sa inyo, kahit putik ang sahig, okay lang. Dito hindi pwede ang ganyang asal." Nagkatawanan ang ilan, pilit na nakikisabay para hindi sila ang mapag-initan. Halos maluha na si Biday, ngunit kagaya ng nakasanayan, pinili niyang manahimik. Pinilit niyang tapusin ang trabaho at hindi nagbigay ng anumang sagot. Ngunit hindi maikakaila na mas lalo siyang nasaktan. Hindi lang dahil sa salita, kundi dahil pakiramdam niya, isa siyang katawang walang halaga sa mata ng mga tao roon. Nang araw ding iyon, nakita siya ni Eric sa lobby habang pauwi na siya. Nakasubsob ang ulo, bit-bit ang lumang bag na may mga gamit pang linis. Lumapit ito at muling kinausap. "Mabigat ba ang araw mo?" tanong niya. Nagulat si Biday at saglit na napatitig bago muling ibinaba ang tingin. "Hindi naman po, sir. Ganito lang talaga ang trabaho." May lambing sa boses ni Eric nang sagutin siya. "Walang trabahong mababa kung marangal. Tandaan mo yan." Mumiti ito bago tumalikod. Naiwan si Biday na nakatayo, hawak-hawak ang bag, at hindi niya alam kung bakit nangingilid ang kanyang mga luha. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Eric na laging naroon si Biday sa tuwing siya ay dadaan. Hindi niya maiwasang mapansin ang pagiging masipag nito, pati ang simpleng pagkilos na tila pamilyar sa kanya. May mga sandaling napapaisip siya kung saan niya nakilala ang mga ngiti at kilos nito. Sa kabilang banda, si Biday man ay hindi maitatangging kakaiba ang presensya ni Eric para sa kanya. Tuwing nakikita niya ito, parang may pumipintig na bahagi ng kanyang alaala, ngunit agad itong naglalaho. Dahil sa mga munting sandaling iyon, unti-unting nagkakaroon ng maliit na ugnayan ang dalawa, kahit hindi pa nila alam ang katotohanang naghihintay. Ngunit para kay Clarissa, hindi iyon matatanggap. Sa kanyang isipan, hindi nararapat ang isang simpleng janitress na makakuha ng atensyon mula sa isang tulad ni Eric Montefalco. Kaya't mas lalo pa niyang paiigtingin ang panghahamak kay Biday. Hindi alam na sa bawat kilos niya ay mas lalo lamang niyang inilalapit ang katotohanang matagal nang nakatago. Lumipas ang mga araw at mas lalo pang sumidhi ang pangmamaliit ni Clarissa kay Biday. Halos lahat ng pagkakataon na makikita niya ito ay nagiging dahilan para siya ay makapagsalita ng masakit. Kung minsan ay pinapapili siya ng maruming trabaho kahit hindi naman nakatakdang gawain niya, at madalas ay pinapahiya sa harap ng mga empleyado. Isang umaga, habang naglilinis si Biday sa conference room, biglang pumasok si Clarissa kasama ang ilang staff. "Ano ba yan, Biday? Bakit parang hindi mo kayang linisin ng maayos ang mesa? Nakakahiya ka."
Kung wala ka pang alam, bumalik ka na lang sa probinsya. Mariin nitong sabi. Natahimik ang mga empleyado sa paligid. May ilan pang napangiti. Ngunit ramdam ni Biday ang bigat ng mga salita. Tahimik siyang tumango at ipinagpatuloy ang paglilinis. Ngunit sa loob niya, gusto na niyang umiyak. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa paulit-ulit na pag-apak sa kanyang dignidad. Hindi siya nagsasalita sapagkat alam niyang wala siyang laban. Isa lamang siyang janitress, habang si Clarissa ay HR manager na may kapangyarihan sa kumpanya. Kung lalaban siya, baka mawalan pa siya ng hanap buhay. Kaya't pinili niyang tiisin. Ngunit hindi niya alam may mga matang nakatingin sa bawat pangyayari. Si Eric mismo, na madalas ay umiikot sa iba't ibang departamento para kamustahin ang mga empleyado, ay minsang nakasaksi sa mga panlalait na iyon. Hindi man siya agad nagsalita, ramdam niyang may mali sa asal ni Clarissa. Sa isip niya, ang isang mabuting pinuno ay dapat marunong rumespeto sa lahat, anuman ang kanilang posisyon. At ang paulit-ulit na pag-apak kay Biday ay unti-unting nag-iiwan ng marka sa kanyang kalooban. Minsan, habang abala ang mga empleyado sa opisina, ipinatawag ni Clarissa si Biday para magdala ng kape sa kanyang mesa. Habang hawak-hawak ang tray, mabilis itong lumapit at maingat na inilapag ang tasa. Ngunit sa halip na pasalamatan, tiningnan siya ni Clarissa mula ulo hanggang paa at sinabing, "Kahit kape, hindi mo ata mapagsilbihan ng maayos. Tingnan mo, may mantsa pa sa gilid ng tasa. Nakakahiya ka." Tumingin siya sa ibang empleyado at sabay-sabay silang nagtawanan. Sa pagkakataong iyon, halos mabasag ang puso ni Biday. Pinilit niyang huwag tumulo ang luha at mabilis na umalis. Hawak ang tray na tila ba napakabigat. Pagdating niya sa pantry, doon niya inilabas ang hikbi na kanina pa niya pinipigilan. Ang mga kasamahan niyang janitress ay lumapit at tinapik ang kanyang balikat. "Pasensya ka na, Biday. Ganyan talaga si Madam Clarissa. Matagal na siyang ganyan. Pero huwag kang mawawala ng loob," sabi ni Aling Sioni. Tumango na lang siya at pinilit numiti. Ngunit sa loob-loob niya, mas lalo niyang naramdaman ang pagiging maliit sa paningin ng iba. Kinahapunan, dumating si Eric sa opisina at dumiretso sa meeting kasama ang ilang department heads. Nandoon din si Clarissa, abala sa pag-uulat tungkol sa mga bagong pulisiya. Ngunit sa gitna ng pagpupulong, aksidenteng napasulyap si Eric sa labas ng conference room kung saan nakita niyang naglilinis si Biday, nakayuko at tila walang kibo. Saglit siyang natigilan at sa di maipaliwanag na dahilan, muling sumagi sa isip niya ang kanyang nawawalang asawa. May pagkakahawig sa kilos, sa ngiti at maging sa simpleng pagyuko ng ulo. Ngunit agad niya ring inalis sa isipan. Hindi maaaring siya iyon. Napaka-imposible. Ngunit ang hindi may kakaila, bawat paglabas at pag-ikot niya sa kumpanya, talaging nadadako ang kanyang tingin kay Biday. Hindi niya maintindihan kung bakit tila humahatak ang presensya nito sa kanya. May mga pagkakataon pa na dumadaan siya sa lobby at nakikita niya itong naglilinis. Kahit simpleng kilos lang, ramdam niyang may koneksyon silang hindi niya maipaliwanag. Samantala, mas lalong umigting ang pangmamata ni Clarissa habang nakikita niyang napapansin si Biday ni Eric kahit hindi ito sinasadya, nagiging mas matalim ang kanyang mga salita. "Huwag mong akalain na dahil napansin ka ng CEO, may halaga ka na. Isa ka pa ring janitress. Walang posisyon, walang diploma, walang silbi." Minsang bulong nito kay Biday habang magkasalubong sila sa pasilyo. Natigilan si Biday, ngunit wala siyang nasabi. Tanging malungkot na ngiti lang ang itinugon niya at ipinagpatuloy ang paglalakad. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng buhay sa syudad. Sa gabi, pag-uwi niya sa maliit na kwarto, madalas ay nauupo siya sa gilid ng kama at iniisip kung sulit ba ang lahat ng pagod at sakit ng kalooban. Ngunit kapag naaalala niya ang mga magulang na nagpalaki sa kanya,
muli siyang kumakapit sa pag-asa. Para sa kanila, kahit anong hirap ay titiisin niya. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, habang naglilinis siya ng opisina ng HR, nahulog ang ilang folder mula sa mesa ni Clarissa. Mabilis niya itong pinulot at inayos. Ngunit bago niya maisara ang drawer, napansin niya ang isang frame ng litrato. Larawan ni Clarissa kasama si Eric sa isang corporate event. Hindi niya alam kung bakit siya natigilan. May kung anong kirot na dumapo sa kanyang puso at may mga alaala na tila kumakaway mula sa malayo. Mabilis niyang ibinalik ang frame at nagpatuloy sa trabaho. Ngunit mula noon, mas lalo siyang nakaramdam ng pagtataka. Habang hindi pa niya nauunawaan ang mga piraso ng kanyang nakaraan, malinaw na ang mga pangyayari sa opisina ay unti-unting naglalapit sa kanya sa katotohanan. Ang bawat panglilibak, ang bawat titig ni Eric, at ang bawat pagdududa sa kanyang puso ay bahagi ng mas malaking istorya na nakatakdang mabunyag. Ngunit bago iyon mangyari, kailangan muna niyang tiisin ang lahat ng hirap at panlalait na darating pa mula sa mapangmata na HR manager na lalong magiging hadlang sa kanyang tahimik na pag-iral. Isang umaga, abala ang lahat sa paghahanda para sa isang malaking pagpupulong sa Montefalco Holdings. Ang conference room ay pinapaganda, may mga bisitang investor at board members na darating, kaya't bawat empleyado ay abala. Si Biday, tulad ng nakasanayan, ay nakaatas na linisin ang paligid at siguraduhing maayos ang mesa. Tahimik siyang nagtrabaho, nakayuko at maingat sa bawat galaw. Ngunit bago pa man siya matapos, dumating si Clarissa na nakataas ang kilay at agad siyang tinawag. "Biday, bakit parang hindi makintab ang mesa? Tignan mo may alikabok pa. Anong klaseng janitress ka? Pinapasweldo ka para maglinis, pero eto pa rin ang nakikita namin." Lahat ng mga empleyado sa loob ng conference room ay napatingin kay Biday. Ang ilan ay umiwas ng tingin, ang iba naman ay napatawa ng palihim. Nahihiya siyang tumango na lang at muling pinunasan ang mesa gamit ang basang-basahan. Ngunit hindi pa nakontento si Clarissa. Nilapitan niya ito at sinabing, "Kaya siguro wala kang mararaping. Kasi kahit simpleng trabaho, palpak ka, dapat yata palitan ka na lang ng mas marunong." Sa puntong iyon, ramdam ni Biday na halos bumigay na ang kanyang mga tuhod sa kahihiyan. Para siyang lumulubog sa harap ng lahat. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado at tinapos ang ginagawa. Tahimik ang conference room, maliban sa mga pabulong na tawanan ng ilan. At sa gitna ng lahat, naroon si Eric na nakamasid. Hindi na nakatiis si Eric sa nasaksihan. Nang magsimula ang pagpupulong at inutusan si Biday na magdala ng tubig at kape para sa mga dumalo, nagpatuloy pa rin ang pangaalipusta ni Clarissa. Nang ibinaba ni Biday ang tasa ng kape sa mesa ni Clarissa, bigla itong nagsalita ng malakas. "Ano ba to? Hindi mo man lang nalagyan ng platito. Wala ka bang pinag-aralan? Nakakahiya ka sa harap ng mga bisita." Ang ilan sa mga empleyado ay napaubo sa pagkagulat at ang iba'y natawa muli. Ngunit bago pa lumayo si Biday, biglang nagsalita si Eric. "Maging maingat ka sa mga sinasabi mo, Clarissa." Mariing sambit ng CEO. Tumahimik ang buong conference room. Lahat ng mata ay napatingin sa kanya at si Clarissa kay halatang nabigla. Hindi mo dapat nilalait ang isang tao dahil lang sa posisyon niya. Ang trabaho ay trabaho at ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel dito. Dagdag pa ni Eric na puno ng bigat ang boses. Nanahimik ang lahat. Si Biday, na hawak pa ang tray, ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi siya sanay na may nagtatanggol sa kanya, lalo na sa harap ng lahat. Si Clarissa naman ay mabilis na ngumiti, ilit na tinatakpan ang pagkabigla. "Pasensya na sir, baka lang po kasi mapansin ng mga bisita
Ngunit hindi na ito pinatulan ni Eric at nagpatuloy sa pagpupulong. Pagkatapos ng meeting, kumalat ang balita sa buong opisina. Ang CEO mismo ang umalma sa asal ng HR manager at ipinagtanggol ang isang janitress. Ang mga empleyadong dati natatawa sa tuwing pinapahiya si Biday ay nagsimulang mag-isip. Ang iba'y nakaramdam ng hiya dahil nakisabay sila sa pangungutya at ang iba'y nagsimulang magpakita ng simpatiya sa kanya. Si Biday naman, kahit hindi niya ipinapakita, ay malalim ang pasasalamat kay Eric. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kanyang maliit na kwarto, inalala niya ang pangyayari. Hindi niya maiwasang mapaluha, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na may nagmamalasakit sa kanya. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y lumuwas sa Maynila, naparamdam siya ng tunay na paggalang. Ngunit sa kabilang banda, may kaba rin siyang naramdaman. Bakit tila kakaiba ang tingin ni Eric sa kanya? Bakit tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata, para bang may koneksyon na hindi niya maipaliwanag? Samantala, si Clarissa ay hindi mapakali. Galit siya sa nangyari. Galit siya kay Biday. Para sa kanya, malaking insulto na pinagalitan siya ng CEO dahil lang sa isang janitress. Sa isip niya, hindi niya hahayaan na manatiling tahimik ang sitwasyon. Lalo niyang ipaparamdam kay Biday na wala itong halaga. Ngunit hindi niya alam ang bawat hakbang niyang iyon ay lalo lamang maglalapit sa pagbubunyag ng katotohanan. Makalipas ang ilang araw, pinatawag ni Eric ang ilan sa mga department heads kasama na si Clarissa. Sa harap ng lahat, mariin niyang sinabi na nais niyang magkaroon ng pagbabago sa kultura ng kumpanya. Gusto kong makita ang respeto at dignidad sa bawat isa, anuman ang posisyon. Hindi dapat minamaliit ang mga taong naglilinis o nagsisilbi sa atin. Sila ang dahilan kung bakit maayos ang kapaligiran natin. Tumango ang karamihan, ngunit halatang masama ang loob ni Clarissa. Mula noon, mas naging maingat ang ibang empleyado sa pakikitungo kay Biday. May mga bumabati na sa kanya ng good morning at may ilan ding nagsimulang tumulong sa kanya sa maliliit na bagay. Ngunit sa kabila nito, si Clarissa ay patuloy na naghahanap ng pagkakataon para makabawi. Sa bawat paglipas ng araw, mas lalo niyang iniisip kung bakit ganoon na lang ang tingin ng CEO kay Biday. At habang siya'y naghahanap ng sagot, si Eric naman ay patuloy na nakadarama ng kakaibang pamilyaridad sa simpleng janitress na iyon. Hindi pa alam ni Biday, ngunit ang mga susunod na pangyayari ay lalo pang maglalapit sa kanya sa katotohanan ng kanyang nakaraan. At ang lahat ng panlalait na naranasan niya ay magiging susi para sa pagbabagong matagal nang nakalaan sa kanyang buhay. Mula nang magsalita si Eric sa harap ng lahat tungkol sa respeto at dignidad ng bawat empleyado, ramdam ni Biday ang bahagyang pagbabago sa paligid. May mga kasamahan na dati ay walang kibong dumaraan lang sa kanya ang ngayon ay marunong nang ngumiti at bumati. May ilan pa ngang biglang nagiging magalang tuwing makakasalubong siya, marahil dala ng takot na baka mapansin ng CEO ang kanilang asal. Para kay Biday, malaking bagay na yon. Sa unang pagkakataon, hindi na siya lubusang invisible sa loob ng kumpanya. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at pagbati, nanatili pa rin siyang tahimik at simple. Hindi niya inayaang lumaki ang ulo dahil alam niyang siya ay janitress pa rin at may tungkulin siyang gampanan. Ngunit hindi rin maikakaila na mas napapansin siya ngayon ni Eric. Sa bawat pagkakataong dadaan siya sa lobby o kaya'y sa pantry, palaging nadadako ang tingin ng CEO kay Biday. Minsan, habang bitbit niya ang mop at balde, nakita siyang nakaupo sa gilid, saglit na nagpapahinga matapos ang mahabang paglilinis. Lumapit si Eric at tahimik na nagtanong, "Hindi ba't mabigat ang ginagawa mo? Nakakapagod siguro araw-araw?"
Napayuko si Biday at marahang ngumiti. Sanay na po sir, basta po marangal ang trabaho, hindi nakakapagod. Saglit na natigilan si Eric sa sagot na iyon. May kakaibang bigat ang bawat salitang binitawan ng janitress. Para bang dati na niya iyong narinig mula sa isang taong malapit sa kanyang puso. Simula noon, mas lalong nagkaroon ng interes si Eric na kilalanin si Biday. Hindi niya ito ipinapakita sa publiko, ngunit sa tuwing nagkakaroon siya ng oras, pinagmamasdan niya ang kilos nito. Ang simpleng paraan ng pagtawa kapag may kasamang janitress na nagbibiro, ang paraan ng paghawak sa basahan, at maging ang pagtiklop ng kanyang mga kamay tuwing nahihiya ay pawang pamilyar sa kanya. Hindi niya maiwasang magduda na may koneksyon ang lahat ng iyon sa kanyang matagal nang nawawalang asawa. Samantala, si Clarissa ay lalong nagiging mapanlinlang. Kahit na pinagsabihan na siya ng CEO, hindi pa rin niya matanggap ang nangyari. Para sa kanya, kahihiyan na napagalitan siya sa harap ng mga empleyado dahil lamang sa isang janitress. At ngayon, ramdam niyang mas napapansin ni Eric si Biday kaysa sa kanya. Sa kanyang isipan, hindi iyon katanggap-tanggap. Kaya't naghanap siya ng pagkakataon para muling ipakita ang kanyang kapangyarihan sa loob ng opisina. Isang araw, ipinatawag niya si Biday sa HR office. Pagdating doon, pinaupo niya ito sa harap ng mesa at ngumiti ng sarkastiko. Biday, alam mo bang maraming reklamo laban sa'yo? Sinasabi ng ilang empleyado na istorbo ka, na mabagal ka sa trabaho. At bilang HR manager, kailangan kong siguraduhin na ang lahat ay maayos. Nagulat si Biday sa narinig. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga sinasabing reklamo. Alam niyang ginagawa niya ang lahat para maging maayos ang kanyang trabaho. Ngunit bago pa man siya makasagot, muling nagsalita si Clarissa. Kung hindi ka magbabago, baka mapilitan akong tanggalin ka. Tandaan mo, wala kang laban dito. Wala kang pinag-aralan, wala kang koneksyon. Madali kang palitan. Sa puntong iyon, halos maluha si Biday. Ngunit pinilit niyang maging matatag. Pasensya na po, gagawin ko ang lahat para ayusin pa. Sagot niya ng mahina. Ngumisi si Clarissa at sinabing, mabuti. Tandaan mo, isa kang janitress lang. Huwag mong kalilimutan ang lugar mo. Lumabas si Biday sa opisina na mabigat ang dibdib. Ngunit hindi niya alam, nakita ni Eric ang pag-alis niya mula sa HR office at agad niyang napansin ang lungkot sa mukha nito. Nang magkita sila sa lobby, hindi niya mapigilang lapitan. May problema ba? Tanong niya. Agad namang umiwas si Biday at sinabing, wala po sir. Pagod lang po sa trabaho. Hindi na siya nag-usisa pa. Ngunit sa kanyang isipan, lalong tumibay ang hinala niyang may mali sa pakikitungo ng HR manager kay Biday. Kinagabihan, nagpunta si Eric sa kanyang opisina at muling inalala ang kanyang asawa. 5 taon na ang nakalipas mula nang mawala si Rain dahil sa isang aksidente. Sa kabila ng walang tigil na paghahanap, hindi siya nagtagumpay. Ngunit ngayon, may isang babaeng biglang sumulpot sa kanyang kumpanya. May mga kilos at ugali na tila ba salamin ng asawang minahal. Paulit-ulit niyang iniisip kung maaari bang si Rain at si Biday ay iisang tao. Ngunit paano mangyayari iyon kung sinasabi ng babae na siya ay galing sa probinsya at anak ng mga magsasaka? Sa kabila ng mga tanong, naramdaman ni Eric na mas lalo siyang hinihila papalapit kay Biday. At para kay Biday, kahit hindi niya maipaliwanag, may kakaibang tibok sa kanyang puso tuwing nasa paligid si Eric. Hindi niya alam kung anong koneksyon mayroon sila, ngunit ramdam niyang hindi iyon basta-basta. Habang mas lumalalim ang ugnayan ng dalawa, mas lalo ring umiinit ang galit ni Clarissa. Sa kanyang palagay, unti-unti nang nababawasan ang kanyang kapangyarihan sa kumpanya. At sa gitna ng lahat ng ito, hindi niya alam na ang kanyang mga ginagawa ang magtutulak sa pagbagsak ng kanyang sariling pangalan. Sapagkat sa bawat panlalait na binibitiwan niya laban kay Biday, mas lalo lamang nabubuo ang respeto
at simpatiya ng mga tao para sa janitress na matagal nang pinagmamalupitan. Mabilis ang naging takbo ng mga araw at unti-unti nang napapansin ng mga empleyado ang kakaibang malasakit ni Eric kay Biday. Hindi ito lantarang ipinapakita ng CEO, ngunit sa mga simpleng kilos niya ay halatang pinapahalagahan niya ang pagkatao ng janitress. Kapag may okasyon at may pasnak para sa lahat, sinisiguro niyang may nakalaan din para sa mga janitress at utility staff, bagay na noon ay madalas nakakaligtaan. Minsan pa nga, nakita siya ng ilan na kusa niyang kinakausap si Biday tungkol sa kanyang talagayan, at iyon ay nagdulot ng bulungan at tanong sa buong opisina. Bakit kaya may espesyal na atensyon ang CEO sa isang simpleng janitress? Si Clarissa naman ay hindi mapakali. Ramdam niyang unti-unting lumalayo ang loob ni Eric sa kanya, at imbes na siya ang pansinin, mas napapansin pa si Biday. Isang hapon, habang nagsasagawa ng meeting, napansin niya na sa tuwing magsasalita si Eric, saglit itong sumusulyap sa labas ng conference room kung saan abala si Biday sa paglilinis. Para kay Clarissa, iyon ay isang insulto. Hindi niya matanggap na isang babaeng mababa ang ranggo at walang pinag-aralan ang nakakaagaw ng pansin ng taong matagal na niyang sinusuyo. Dahil dito, naging mas matalim ang pananalita niya laban kay Biday. Isang araw, tinawag niya ito sa harap ng maraming tao. Biday, bakit ang bagal mong kumilos? Isang oras na, hindi mo pa natatapos ang simpleng paglilinis. Nakakahiya ka, para kang walang silbi. Napatingin ang mga empleyado kay Biday at may ilan pang nagtawanan. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas ng kwarto, dumating si Eric at narinig ang lahat. Clarissa, sapat na, mariing sabi ng CEO. Biglang natahimik ang buong opisina. Hindi ko nahahayaang ulit-ulitin mong maliitin ang tao. Kung may problema ka sa trabaho niya, may tamang paraan para pagsabihan. Pero hindi kailanman tama ang apakan ang dignidad niya. Namutla si Clarissa sa harap ng lahat. Halos wala siyang masabi at napilitang ngumiti ng pilit. Pasensya na po, sir. Hindi na mauulit. Ngunit kahit anong pagpapaliwanag niya, halata sa mga kasamahan na siya ang mali. Simula noon, unti-unti nang nagbago ang tingin ng mga empleyado kay Biday. May ilan na nagsimulang lumapit at nagpakita ng simpatiya. Kaya mo yan, Biday, bulong ng isa. Huwag mong pansinin si Madam, dagdag pa ng isa. Sa loob-loob ni Biday, hindi niya maiwasang makaramdam ng ginhawa. Para sa kanya, hindi niya kailangan ng pagtatanggol. Ngunit ang simpleng pagkilos ni Eric ay tila ba nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa gabi, habang nakahiga siya sa maliit na kama sa inuupahang kwarto, iniisip niya kung bakit ganoon ang pakiramdam niya sa tuwing nakikita si Eric. May tibok sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag, may mga alaala na tila pilit kumakatok ngunit hindi niya mabuo. Samantala, si Eric naman ay lalong naguguluhan. Sa kanyang opisina, madalas niyang tingnan ang lumang larawan ng kanyang asawa, si Rin. 5 taon na ang nakalipas mula nang mawala ito dahil sa aksidente. At hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanyang puso ang sugat ng pagkawala. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Biday, para bang muling nabubuhay ang alaala ng kanyang asawa. Ang mamasimpleng kilos nito, ang paraan ng pagyuko, ang mata na puno ng hiya at tapang, lahat iyon ay kahawig ni Rin. Ngunit pinipigilan niya ang sarili, ayaw niyang bumuo ng maling pag-asa. Sa kabila ng lahat, nagsimula siyang mag-imbestiga. Tahimik niyang kinausap ang ilang empleyado sa janitorial services upang tanungin kung saan galing si Biday. Ayon sa kanila, 1 taon pa lang ito sa Maynila. Galing daw siya sa probinsya at anak ng mga magsasakang kumupkop sa kanya. Wala silang nabanggit na koneksyon sa pamilya Montefalco. Ngunit para kay Eric, hindi iyon sapat na dahilan para kalimutan ang hinala niya. Sa kanyang isip,
Posible na si Biday at si Rain ay iisa at kailangan lang niyang malaman ang buong katotohanan. Samantala, hindi nagpatinag si Clarissa. Habang patuloy na lumalapit ang loob ng mga tao kay Biday, mas lalo siyang nagiging desperado. Sa kanyang isipan, kung hindi niya maaalis si Biday sa kumpanya, baka tuluyan na siyang mawalan ng kapangyarihan at respeto. Kaya't nagsimula siyang gumawa ng plano upang tuluyan ng mawala ang janitress na sa tingin niya ay nakakaagaw ng kanyang kinang. Isang hapon, habang naglilinis si Biday sa pantry, nilapitan siya ni Clarissa. Alam mo, dapat magpasalamat ka pa sa akin. Kung hindi dahil sa akin, matagal ka nang natanggal dito. Pero huwag mong kalilimutan, hindi ka bagay dito. Hindi ka kabilang sa mga taong tulad namin. Mumiti siya ng malamig at iniwan si Biday na halos mapaiyak. Ngunit bago pa siya makalabas ng pantry, nakita niya si Eric na nakatayo sa pinto. Narinig ang lahat ng sinabi niya. Hindi niya alam kung paano tatakbo mula sa sitwasyon, ngunit halata ang pagkagulat sa kanyang muka. Muling nagkatinginan sina Eric at Biday. Si Biday, bagamat puno ng hiya ay nakaramdam ng ginhawa na muling nasa panig niya ang CEO. Si Eric naman, sa puntong iyon, ay lalong natitiyak na may mas malalim na kwento sa likod ng simpleng janitress na ito. At habang lumalalim ang gabi, nagsimula siyang magdesisyon na hindi niya hahayaang manatiling lihim ang katotohanan. Kung si Biday nga si Rain, panahon na para mabawi niya ang asawang matagal na niyang hinahanap. Muling naging usap-usapan sa buong kumpanya ang naging pagtawag ni Eric kay Clarissa sa harap ng pantry. Ang lahat ng naroroon ay nakasaksi kung paano niya pinatigil ang mapangmata na pananalita ng HR manager laban kay Biday. Mabilis kumalat ang balita at nagdulot ito ng kakaibang gulat at tuwa sa mga empleyado. Para sa kanila, bihira nilang makita ang CEO na nakikialam sa maliliit na bagay, ngunit sa pagkakataong iyon, malinaw na hindi niya hahayaang apihin ang isa mang empleyado, gaano man ito kaliit sa paningin ng iba. Samantala, si Biday ay halo-halong emosyon ang naramdaman. May hiya dahil sa harap ng lahat ay muli na namang ininsulto ni Clarissa. Ngunit may pasasalamat din dahil hindi siya pinabayaan ni Eric. Pag-uwi niya sa maliit na inuupahang kwarto, naupo siya sa gilid ng kama at matagal na nag-isip. Bakit kaya ganoon na lang ang malasakit ng CEO sa kanya? Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o matuwa. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang init na naramdaman sa tuwing inaalala niya ang paraan ng pagtipig ni Eric sa kanya. Parang may pamilyar na koneksyon na hindi niya mawari. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang lumapit si Eric kay Biday. Hindi ito lantarang ipinapakita. Ngunit sa maliliit na pagkakataon ay ramdam na ramdam ni Biday ang kanyang presensya. Minsan, habang nagwawalis siya sa lobby, biglang lumapit si Eric at inabot ang isang bote ng tubig. Mukhang pagod ka na. Uminom ka muna, sabi niya. Nagulat si Biday at mabilis na tumanggi, ngunit iginiit ni Eric, walang masama sa pagtanggap ng tulong. Hindi mo kailangang tiisin lahat mag-isa. Kinuha niya ang tubig at mahinhong nagpasalamat. Sa mga simpleng gestong iyon, unti-unti nang napapansin ng ibang empleyado ang kakaibang pagtrato ng CEO kay Biday. May mga buluman, may mga tanong, at may ilan ding nagsimulang magduda. Ngunit imbes na maliitin si Biday, marami ang nagsimulang humanga sa kanya. Siguro mabait talaga siya, kaya napapansin ng CEO. Bulong ng isa. Kakaiba siya, tahimik pero masipag, sagot ng isa pa. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. Si Clarissa ay lalong nag-aapoy sa galit. Para sa kanya, insulto ang lahat ng iyon. Sa loob ng ilang taon bilang HR manager, siya ang may kapangyarihan sa mga empleyado. Siya ang tinitingnan ng lahat. Ngunit ngayon, dahil sa isang simpleng janitress, ila nawawala ang kanyang kinang.
Hindi niya matanggap na sa tuwing makikita niyang ngumiti si Eric kay Biday, pakiramdam niya ay tuluyan na siyang nawawala sa eksena. Isang hapon, habang naglilinis si Biday sa hallway, tinawag siya ni Clarissa. "Biday, samahan mo ako sa opisina. May ipapagawa ako." Walang nagawa si Biday kundi sumunod. Pagdating doon, marahas na itinuro ni Clarissa ang mga papel sa mesa. "I-file mo lahat yan. Huwag kang magkakamali ha. Kung hindi, siguradong hindi ka natatagal dito." Tahimik lang si Biday, tinanggap ang utos at sinimulang tayusin ang mga dokumento. Ngunit habang abala siya, naramdaman niyang nakatitig si Clarissa sa kanya, puno ng panlilibak. "Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit ka pinapansin ni Mr. Montefalco. Isa ka lang namang basurang galing probinsya. Kung inaakala mong may lugar ka rito, nagkakamali ka." Saglit na natigilan si Biday, ngunit pinili niyang huwag magsalita. Pumikit siya sandali at inalala ang mga salitang binitawan sa kanya ng kanyang amang magsasaka. Ang taong marunong magpakumbaba ay hindi kailanman mawawalan ng halaga. Pinilit niyang maging matatag at ipinagpatuloy ang ginagawa. Ngunit hindi niya namalayang muling naroon si Eric sa pintuan, tahimik na nakikinig. Nang marinig ang mapanghusgang salita ni Clarissa, hindi na siya nakapagtimpi. "Clarissa, tama na. Huwag mo nang ulitin ang ganyang asal. Hindi ko hahayaang apihin mo ang kahit sinong tao rito, lalo na kung walang kalaban-laban." Nanlaki ang mga mata ni Clarissa at mabilis na sumagot, "Sir, hindi nyo naiintindihan. Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang HR manager." Ngunit mariing tugon ni Eric, "Hindi trabaho ang mambastos. At kung hindi mo kayang igalang ang lahat ng empleyado dito, baka kailangan mong pag-isipan kung nararapat ka pa sa posisyon mo." Nagkagulo ang opisina nang kumalat ang insidenteng iyon. Ang mga empleyado ay nagulat sa bigat ng mga salitang binitawan ng CEO laban sa HR manager. Ang ilan ay natuwa, ang iba namay natakot, ngunit para kay Biday, iyon ang pinakamatinding pagtatanggol na naranasan niya sa buong buhay niya. Halos hindi siya makapaniwala na sa harap mismo ng lahat, ipinagtanggol siya ng isang taong mataas ang katayuan. Sa gabing iyon, habang naglalakad siya pauwi, hindi niya napigilang mapaluha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na may nagmamalasakit sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, may takot din. Alam niyang hindi magtatagal ay may mangyayaring mas matindi pa. Lalo na at si Clarissa ay hindi basta-basta susuko. Samantala, sa loob ng opisina ni Eric, muling tinitigan niya ang litrato ng kanyang asawang si Rain. Mas lalo siyang nababahala. Habang pinagmamasdan niya ang mukha sa larawan, mas lalo niyang nakikita ang pagkakahawig kay Biday. Sa kanyang isip, hindi na siya nagdududa. Malaki ang posibilidad na iisa ang dalawang babae. Ngunit kailangan niya ng katiyakan at sa susunod na mga araw, magpapasya siyang alamin ang buong katotohanan, kahit saan pa siya dalhin ng paghahanap na ito. Lalong naging palaisipan kay Eric ang pagkatao ni Biday. Araw-araw, habang nakikita niya itong masipag at tahimik na naglilinis, hindi mawala sa kanyang isipan ang posibilidad na si Rain at si Biday ay iisang tao. Hindi lang ang mga mata o ang ngiti ang nagpapaalala sa kanya, kundi maging ang simpleng paraan ng pakikitungo nito sa mga tao, mapagkumbaba, marunong makinig, at may pusong hindi kayang mandurog ng kapwa. Lahat ng yon ay katangian ng kanyang asawang 5 taon nang nawawala. Ngunit alam din ni Eric na hindi sapat ang mga hinala. Kailangan niya ng patunay. Kaya't lihim siyang nagsimula ng sariling pagsasaliksik tungkol kay Biday. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, sinundan niya ito mula sa opisina. Nakita niyang sumakay ito ng jeep, tahimik na nakaupo sa dulo at mahigpit na yakap ang lumang bag na dala. Sinundan niya hanggang makarating ito sa isang maliit na inuupahang kwarto sa isang makipot na eskinita. Mula sa loob ng kanyang sasakyan, pinagmamasdan niya ang simpleng pamumuhay nito. Walang kahit anong karangyaan,
Tanging pagod at tahimik na pag-uwi ang meron si Biday. Napabuntong hininga si Eric. Kung siya nga si Rain, papaano nito nakayanan ang lahat ng hirap? Samantala, si Biday naman ay hindi mapalagay. Sa loob ng kanyang kwarto, madalas niyang iniisip kung bakit tila may kakaibang hatak si Eric sa kanya. Sa bawat pagtitig nito, para bang may mga alaala siyang gustong sumulpot mula sa kanyang isipan. May mga sandaling nananaginip siya ng mga bagay na hindi niya maintindihan, isang malaking bahay, mga kasayahan, at isang lalaking madalas nakangiti sa kanya. Pagkagising niya, bumabalot ang matinding lungkot at tanong, sino ba talaga siya? Totoo bang si Biday lamang ang kanyang pagkatao o may nakaraan siyang hindi niya maalala? Habang patuloy na lumalapit ang loob ni Eric kay Biday, mas lalo namang nagiging desperada si Clarissa. Isang araw, sa gitna ng isang pagpupulong, sinadya niyang ipahiya muli si Biday. Inutusan niya itong magdala ng mga dokumento sa conference room. Habang hawak-hawak ni Biday ang mga papel, bigla niyang sinigawan. Nakikita niyo ba? Ito ang sinasabi ko. Kahit magdala ng dokumento, hindi magawa ng maayos. Tignan niyo nagulo ang pagkakaayos. Sinadya niyang kalugin ang mga papel para magmukhang kasalanan ni Biday. Napayuko ang janitress, nanginginig ang kamay at halos maiyak. Ngunit bago pa man siya makalabas ng conference room, muling nagsalita si Eric. Clarissa, tigilan mo na yan. Wala kang karapatan na maliitin ang tao. Kung may problema ka sa trabaho niya, may proseso para doon. Hindi para ipahiya siya sa harap ng lahat. Napatigil ang lahat at naramdaman nila ang bigat ng tinig ng CEO. Ang mga empleyado ay halos hindi makapaniwala sa narinig. Ipinagtanggol muli ni Eric ang isang janitress laban sa HR manager. Ang dating mga taong nakikitawa kay Clarissa ay nagsimulang mag-isip na siya ang tunay na may problema. Pagkatapos ng insidente, tinawag ni Eric si Biday sa kanyang opisina. Doon sa mas tahimik na lugar, kinamusta niya ito. Biday, alam kong mahirap ang mga nangyayari, pero gusto kong malaman mong hindi ka nag-iisa. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Halos hindi makatingin si Biday. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Pasensya na po, sir. Hindi ko naman po gusto ng gulo. Nandito lang po ako para magtrabaho. Pinisil ni Eric ang kanyang balikat at sinabing, hindi mo kailangan humingi ng pasensya sa pagiging totoo at masipag. Hindi mo kasalanan kung may mga taong hindi marunong rumespeto. Ang mga salitang iyon ay muling nag-iwan ng marka kay Biday. Sa kanyang puso, may kakaibang ginhawa at kirot na sabay na naramdaman. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon na lamang ang epekto ng mga salita ni Eric sa kanya. Ngunit alam niyang unti-unti nang may nabubuksang pinto sa kanyang isipan. Samantala, nagsimulang magplano si Clarissa para ipagtanggol ang sarili. Ramdam niyang nawawala na ang suporta ng mga empleyado at kahit ang CEO ay lantaran ng hindi pumapanig sa kanya. Kaya't nagdesisyon siyang gumawa ng mas matinding hakbang laban kay Biday. Sa kanyang isip, kung mawawala ang janitress, babalik ang dati niyang kapangyarihan. Hindi niya alintana na sa bawat galaw niya, mas lalo niyang inilalapit ang sarili sa kanyang pagbagsak. Habang nagpapatuloy ang lahat ng ito, mas lalong hindi matahimik si Eric. Sa kanyang opisina, muli niyang kinuha ang lumang larawan ni Rain. Tinitigan niya ito ng matagal at sa bawat segundo, mas lalo niyang nakatitiyak na hindi siya nagkakamali. Ang babaeng tinatawag nilang Biday ay walang iba kundi ang kanyang asawang na wala 5 taon na ang nakalipas. Ngunit paano niya ito mapatutunayan? Paano niya masisiguro na ang damdaming bumabalot sa kanya ay hindi lamang ilusyon ng kanyang pag-asang mabuhay muli si Rain? Dito niya naisipang kumuha ng tulong mula sa mga taong maaaring makapagpatunay ng kanyang hinala. Ngunit bago pa niya maisakatuparan yon, alam niyang kailangan muna niyang makipaglapit kay Biday sa mas personal na paraan. Hindi bilang CEO at empleyado,
kundi bilang dalawang taong tila may malalim na koneksyon na hindi kayang itanggi ng tadhana. At sa mga susunod na araw, unti-unti na niyang ilalantad ang kanyang damdamin. Handa na siyang malaman ang buong katotohanan. Kahit ano pa ang kapalit nito, mabilis ang kumalat na usap-usapan sa kumpanya matapos ang muling pagtatanggol ni Eric kay Biday laban kay Clarissa. Ang mga empleyado na dati ay nakikibulong at nakikitawa sa tuwing pinapahiya siya ay nagsimula ng magbago ang tingin. Marami ang tahimik na humahanga sa kanyang pagtitiis at sa kababaang loob na ipinapakita niya sa kabila ng lahat ng panlalait na natatanggap. Unti-unti nagkaroon ng simpatya ang ilan sa kanya. Kapag nakikita nilang pinapahirapan siya ng HR manager, may mga nagtatanggol na sa maliliit na paraan, katulad ng pagbibigay ng tubig o pag-aalok ng tulong sa kanyang mga gawain. Hindi man lantarang ipinapakita, alam ni Biday na may ilan na nagsisimula ng kumampi sa kanya. Ngunit si Clarissa ay lalong nagngingit-ngit. Para sa kanya, isang malaking sampal ang natatanggap niya sa harap ng lahat tuwing ipagtatanggol ni Eric si Biday. Hindi niya matanggap na isang babaeng galing sa probinsya at walang pinag-aralan ang nakakaagaw ng atensyon ng CEO. Kaya isang araw, sa harap ng isang mahalagang pagpupulong na dinaluhan mismo ni Eric at ilang bisita mula sa ibang kumpanya, sinadya niyang ipahiya muli si Biday. Inutusan niya itong magdala ng mga kape para sa mga bisita. Maingat na naglakad si Biday, dala ang tray na may mga tasa. Ngunit bago pa man siya makalapit sa mesa, biglang tinawag ni Clarissa at sinigawan. "Diyos ko, tingnan niyo! Isang janitress na pinipilit magmukhang waitress. Siguradong madadapa na yan." Halakhakan ang sumunod mula sa iilang tao na nakikisabay sa tono ng HR manager. Nag-init ang mukha ni Biday sa sobrang hiya, ngunit nagpatuloy siya. Maingat niyang inilapag ang kape isa-isa. Ngunit nang matapos siya, muling nagsalita si Clarissa. "Kita niyo? Kahit magdala lang ng kape, pawis na pawis. Kung ako sa kanya, magbabalik na lang sa bukid at doon maglinis ng kalabaw." Tumawa ang ilan, ngunit hindi ang lahat. Ang iba ay halatang hindi komportable at si Eric ay hindi na napapagpigil. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at mariing nagsalita. "Clarissa, sapat na. Tumahimik ang buong conference room. Hindi ako nagbabayad ng empleyado para ipahiya ang isa pang empleyado. Ikaw ang HR manager. Dapat ikaw ang nangunguna sa pagpapakita ng respeto at tamang asal. Pero ilang ulit na kitang nakikita na ginagawa mong biro ang dignidad ng tao. Hindi na ako makapikit sa mga ginagawa mo." Lalong lumalim ang katahimikan sa silid. Ang mga bisita na kanina'y nagtataka kung bakit pinapahiya ang janitress ay ngayon nakatitig na kay Eric na may bigat sa kanyang mga salita. Nagpilit si Clarissa na ngumiti. "Sir, baka po nagkakamali kayo ng interpretasyon. Nagtuturo lang naman po ako ng tamang asal." Ngunit agad siyang pinutol ni Eric. Hindi pagtuturo ang pangiinsulto, hindi disiplina ang panlalait, at hindi trabaho ang apakan ang dangal ng tao. Malakas at malinaw ang bawat salita ng CEO, dahilan para mas lalo pang lumalim ang katahimikan sa paligid. Ang mga empleyado na naroroon ay halos mapahinto sa kanilang paghinga. Muling nagpatuloy si Eric, at sa pagkakataong iyon, mas lalo pang naging matindi ang bigat ng kanyang tinig. "Mula ngayon, ayaw ko nang makarinig ng kahit isang salita ng pang-iinsulto laban kay Biday o sinumang empleyado dito. Kung hindi mo kayang sumunod, baka oras na para mag-isip ka kung nararapat ka pa sa posisyong hawak mo." Halos manghina si Clarissa sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya inasahan na ipapahiya siya ni Eric sa harap ng mga empleyado at mga bisita. Sa loob-loob niya, para na rin siyang binunutan ng kapangyarihan. Si Biday naman ay nanatiling nakayuko. Nanginginig ang mga kamay, ngunit ramdam ang kakaibang init sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon,
Hindi lang basta pinagtanggol siya ng isang tao, ipinaglaban siya ng mismong pinuno ng kumpanya. Nang lumabas siya ng conference room matapos ang pagpupulong, may ilang empleyado ang lumapit at tahimik na nagbigay ng lakas ng loob. Kaya mo yan, Biday. Huwag mong intindihin si Madam, bulong ng isa. Buti na lang nandito si Sir Eric, dagdag ng isa pa. Sa gabing iyon, muling hindi matahimik si Biday sa kanyang pag-iisa. Habang nakahiga siya, paulit-ulit niyang iniisip ang mga salita ni Eric. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang malasakit ng CEO sa kanya. Hindi ba't isa lang siyang janitress? Ngunit bakit sa tuwing tinitingnan siya ni Eric, para bang may lalim na hindi niya maipaliwanag? Sa kabila ng lahat, may takot din siyang nararamdaman. Takot na baka may mga bagay na unti-unting lumabas mula sa kanyang nakaraan na hindi niya pa kayang harapin. Samantala, si Eric ay nagdesisyon ng seryosohin ang kanyang hinala. Hindi na niya kayang itago sa sarili ang damdamin niya tuwing nakikita si Biday. Sa kanyang opisina, muli niyang tiningnan ang litrato ni Rain at ikinumpara ito sa mukha ni Biday na sariwa sa kanyang alaala. Halos magkapareho ang mata, ang paraan ng pagkilos at maging ang ngiti. Lalong tumibay ang kanyang paniniwala. Ngunit alam niyang kailangan niya ng ebidensya. At sa mga susunod na araw, magsisimula siyang gumawa ng paraan para tuluyang mabunyag ang katotohanan. Sa mga mata ng ibang empleyado, ang pangyayaring iyon ay naging simula ng malaking pagbabago. Ang opisina na dati tila lugar ng katahimikan at takot ay ngayon puno ng bulungan tungkol sa pagbangon ng isang janitress laban sa panlalait ng HR manager. At habang mas lumalapit ang katotohanan, mas lalong nagiging malinaw na hindi na kayang pigilan ang kapalaran na matagal nang itinakda para kay Biday at kay Eric. Mula nang magsalita si Eric laban kay Clarissa sa harap ng mga empleyado at mga bisita, tuluyang nagbago ang ihip ng hangin sa kumpanya. Ang mga tao na dati ay natatakot magsalita ay ngayon mas malayang nagbubulong-bulungan na tama lamang ang ginawa ng kanilang CEO. Sa kanilang paningin, hindi lang basta simpleng pagtatanggol iyon, kundi isang malinaw na mensahe na ang dignidad ng kahit sinong tao ay hindi dapat tapakan. Samantala, si Clarissa ay pilit na pinapakita ang kanyang propesyonalismo, ngunit halata sa kilos at ekspresyon na siya ay sugatan at galit. Para sa kanya, malaking insulto ang pinasaringan siya ni Eric sa harap ng lahat, at mas lalo siyang naubusan ng respeto mula sa mga empleyado. Si Biday naman ay tahimik lang na ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Ayaw niyang isipin na siya ang ugat ng lahat ng tensyon, ngunit hindi niya maitatanggi na sa puso niya ay may kakaibang kapayapaan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng proteksyon sa isang lugar na dati puno ng pangaalipusta. Ngunit kasabay nito, may bumabalot ding kaba. Bakit kaya ganoon na lamang ang pag-aalala ni Eric para sa kanya? Bakit parang may nakikita itong higit pa sa pagiging isang janitress? May mga gabi na hindi siya makatulog sa kaiisip. Minsan, napapanaginipan niya ang mga pira-pirasong alaala. Isang malaking bahay, mga taong nakangiti sa kanya, at isang lalaking tinatawag siyang Rain. Pagkagising niya, hindi niya alam kung totoo o guni-guni lang ang lahat. Sa kabilang banda, nagsimulang mag-imbestiga si Eric ng mas malalim. Lihim niyang kinausap ang ilang kakilala sa probinsya na maaaring makapagbigay ng impormasyon tungkol kay Biday. Natuklasan niyang 3 taon na itong namumuhay kasama ang mag-asawang magsasaka na kumupkop sa kanya matapos itong matagpuan sa gilid ng daan, sugatan at walang malay. Doon lalo siyang napaigil. Ang kwento ay halos kapareho ng pagkawala ni Rain. Hindi na niya kayang ituring na simpleng pagkakatulad lamang.
Para kay Eric, malaki ang posibilidad na ang babaeng nakikita niya araw-araw ay ang asawa niyang matagal na niyang pinagluluksa. Habang mas lumalalim ang kanyang hinala, mas nahihirapan siyang pigilan ang emosyon. Sa isang pagkakataon, nadatnan niyang naglilinis si Biday sa opisina ng gabi. Siya lamang ang naroon, nagmop ng sahig habang nakayupo. Lumapit si Eric at marahang tinanong, "Biday, hindi ka ba napapagod? Araw-araw kang nagtatrabaho, halos wala ka ng pahinga." Ngumiti lang si Biday at mahina ang sagot, "Sanay na po, sir. Para sa akin hanggat may trabaho, dapat kong pasalamatan. Mahirap ang buhay sa probinsya, kaya kahit anong hirap dito, kakayanin ko." Napatingin si Eric sa kanya at halos maluha. Ang mga salitang iyon ay kapareho ng mga salitang madalas sabihin ni Rain noon. Ang pagpapahalaga sa simpleng bagay. Ang lakas ng loob sa kabila ng hirap. Ngunit hindi nagtagal, muling gumawa ng hakbang si Clarissa. Sa kanyang desperasyon, tinawag niya si Biday sa harap ng mga empleyado at sinabing, "Maglinis ka rito habang may meeting. Siguraduhin mong makintab ang sahig at sana huwag kang matisod gaya ng dati mong ginagawa." Malakas ang boses niya. Halatang gusto na naman ipahiya ang janitress. Hagang nagtatawanan ang ilan, biglang dumating si Eric at narinig ang lahat. Tumigil siya sa pinto at mariing nagsalita, "Clarissa, ilang beses ko bang sasabihin na tigilan mo na yan? Kung hindi ka marunong rumespeto sa tao, baka oras na para magdesisyon ako tungkol sa posisyon mo." Nabigla ang lahat. Ang HR manager na dati kinatatakutan ng marami ay ngayon lantaran ng sinasabihan ng kanilang CEO. Ang iba sa mga empleyado ay napatingin kay Biday. Halatang naaawa, ngunit ngayon ay mas nagagalak dahil sa wakas ay may nagtatanggol sa kanya. Si Clarissa naman ay napayuko, namutla at hindi makasagot. Sa kanyang puso, galit na galit siya, ngunit wala na siyang magawa. Alam niyang unti-unti nang nawawala ang kanyang impluwensya at kontrol. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ipinatawag ni Eric si Biday sa kanyang opisina. Doon, mas mahinahon silang nag-usap. "Biday, gusto kong malaman mo na hindi mo kasalanan ang lahat ng ito. Huwag mong isipin na ikaw ang dahilan kung bakit naggagalit ako kay Clarissa. Ang totoo, matagal ko nang gustong ayusin ang kultura rito sa kumpanya. At ikaw ang naging mata ko para makita kung gaano kalaki ang problema." Nagulat si Biday sa sinabi niya. Halos hindi siya makapaniwala na ang simpleng presensya niya ay nagdulot ng malaking pagbabago. "Salamat po, sir, pero isa lang naman akong janitress." Mahina niyang sagot. Ngunit numiti si Eric at sinabing, "Hindi, higit ka pa ron." Tumahimik ang paligid. Para kay Biday, hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ngunit sa puso niya, may kung anong pintuan ang unti-unting bumubukas. Para kay Eric naman, iyon ay isang hakbang papalapit sa pagbubunyag ng katotohanan. Alam niyang hindi na magtatagal, malalaman niya na kung si Biday nga ba ang kanyang asawa. At sa mga darating na araw, mas lalo niyang paiigtingin ang kanyang mga hakbang upang tuluyan ng mailantad ang lihim na matagal nang nakatago. Pagkatapos ng huling pag-uusap nina Eric at Biday sa opisina, mas lalong tumibay ang hinala ni Eric na hindi basta simpleng janitress si Biday. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw sa kanyang paningin na ang mga mata, ang ngiti at ang paraan ng pananalita nito ay iisa lamang sa babaeng minahal niya noon, si Rain. Ngunit hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Kailangan niya ng katiyakan bago niya tuluyang ipahayag ang kanyang damdamin at paniniwala. Kaya't lihim siyang nagdesisyon na magsagawa ng hakbang upang malaman ang katotohanan. Habang si Eric ay abala sa kanyang paghahanap ng katibayan, si Biday naman ay patuloy na nagtatrabaho ng buong pagsisikap. Mas ramdam na niya ngayon ang bahagyang respeto ng mga tao sa paligid.
May ilan na nagbibigay ng tulong at ang ilan ay nagsimulang makipag-usap sa kanya ng mas magaan. Ngunit sa likod ng mga pagbabagong iyon, nananatili pa rin ang malamig na tingin ni Clarissa. Hindi ito tumitigil sa pagbabantay sa kanya. At sa bawat pagkakataong makakahanap ng butas, ay sinisiguradong may maririnig itong panlalait. Para kay Clarissa, hindi siya titigil hanggat hindi tuluyang nawawala si Biday sa kumpanya. Isang umaga, dumating si Eric ng mas maaga kaysa karaniwan. Dumaan siya sa lobby at nakita si Biday na naglilinis ng sahig. Huminto siya at ilang minuto lang ay pinagmamasdan ito. Ang simpleng kilos ng pagpunas, ang pagiging maingat sa bawat detalye at ang masinop na pag-aayos ng mga gamit ay lalong nagpatibay sa kanyang damdamin. Lumapit siya at mahina ang tinig na nagsabi, "Biday, hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo sa trabaho. May oras din para magpahinga." Napatingin si Biday sa kanya, bahagyang namula ang muka at mabilis na umiwas ng tingin. "Sanay na po sir kung titigil ako. Baka hindi matapos ang lahat ng kailangan." Napangiti si Eric, ngunit sa loob niya ay lalo lamang siyang naguguluhan. Kung siya nga talaga si Rain, bakit hanggang ngayon ay hindi ito nakakakilala sa kanya? Samantala, hindi nakaligtas kay Clarissa ang mga simpleng sandaling iyon. Mula sa ikalawang palapag, nakasilip siya at nakita ang pagtitig ni Eric kay Biday. Sa kanyang isipan, malinaw na hindi na simpleng malasakit lamang ang nakikita niya. Galit at inggit ang namuo sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap na kahit anong pagpapakita niya ng galing at profesionalismo ay hindi napapansin ng CEO, samantalang isang babaeng galing probinsya lamang ang nakakaagaw ng lahat ng atensyon. Kaya't nagplano siya ng mas malupit na paraan upang tuluyang ipahamak si Biday. Dumating ang isang mahalagang araw kung saan magsasagawa ng general meeting sa buong kumpanya. Naroon ang lahat ng department heads, managers at maging ang ilang malalaking kliyente. Pinaghandaan ng lahat ang pagpupulong at abala rin si Biday sa paglilinis ng conference hall. Habang maingat niyang inaayos ang mga mesa, biglang lumapit si Clarissa at bumulong ng may panlilibak. "Sana ngayong araw hindi ka magkamali. Isang pagkakamali lang, siguradong wala ka ng trabaho." Mumiti siya ng malamig at iniwan si Biday na halos manginig sa kaba. Nang magsimula ang pagpupulong, abala si Biday sa pagdadala ng tubig at kape para sa mga dumalo. Pinagmasdan siya ni Eric at halata sa kanyang mga mata ang paghanga. Ngunit biglang may nangyaring hindi inaasahan. Isa sa mga bisitang tasa ng kape ay biglang natabig at tumapon sa mesa. Bago pa man makapagsalita ang bisita, mabilis na tumayo si Clarissa at malakas na nagsabi, "Ayan na naman! Tingnan nyo! Kahit simpleng pagbuhos ng kape, hindi magawa ng maayos. Anong klaseng empleyado ang pinapasok natin dito?" Tumahimik ang lahat at napatingin kay Biday na natulala at hindi makakilos. Ngunit sa halip na sumama ang loob ng mga bisita, narinig ang mariing boses ni Eric. "Clarissa, tigilan mo na. Hindi kasalanan ni Biday ang nangyari. Hindi mo kailangang gawing malaking issue ang maliit na bagay." Lalong lumakas ang kaba sa conference hall. Ang CEO mismo ay muling kumontra sa HR manager sa harap ng lahat. Si Clarissa ay nanlaki ang mga mata at pilit na ngumiti. Ngunit halata ang panginginig ng kanyang kamay. Pagkatapos ng pagpupulong, ipinatawag ni Eric si Clarissa sa kanyang opisina. Doon niya mariing sinabi, "Clarissa, ilang beses na kitang pinagsabihan, hindi na ito tungkol kay Biday. Ito'y tungkol sa kung paano mo pinapakita ang ugali mo bilang HR manager. Sa halip na magbigay ng respeto, binabastos mo ang empleyado. Hindi na ako magbubulag-bulagan. Maghanda ka dahil pag-uusapan natin ang iyong posisyon sa board." Halos himatayin si Clarissa sa narinig. Alam niyang hindi na biro ang banta ni Eric. Samantala, si Biday ay tahimik lang na umuwi ng gabing iyon.
ngunit sa kanyang puso may halong kaba at tuwa. Kaba dahil alam niyang mas lalo lamang siyang kinamumuhian ni Clarissa. Tuwa dahil naramdaman niyang may taong tunay na naniniwala sa kanya at handang ipaglaban siya. Habang nakahiga siya sa kanyang kama, hindi niya maiwasang mapaluha. Ang mga luha ay hindi lamang bunga ng lungkot, kundi ng pag-asa. Pag-asa na balang araw, may matutuklasan siyang sagot sa mga tanong ng kanyang nakaraan. Samantala, si Eric ay nagpasya na, hindi na niya kayang maghintay pa. Sa mga susunod na araw, sisimulan na niyang ipaalam kay Biday ang kanyang hinala. Oras na upang malaman kung ang babaeng kanyang pinoprotektahan ay siyang ang asawa niyang matagal nang nawawala. Ngunit bago pa man niya maisagawa ang lahat ng ito, may huling pagsubok na darating, isang kaguluhan na tuluyang magbubunyag ng katotohanan sa lahat. Dumating ang araw na matagal nang kinakatakutan ni Biday. Sa kabila ng mga pagbabago sa kumpanya, hindi pa rin tumitigil si Clarissa sa kanyang mga plano. Para sa kanya, wala nang ibang paraan kundi tuluyang sirain si Biday sa harap ng lahat upang maibalik ang kanyang kapangyarihan. Kaya't sinadya niyang gumawa ng pagkakataon sa isang malaking pagpupulong kung saan naroon ang halos lahat ng department heads at ilang board members. Muli niyang pinatawag si Biday. Pinahanda niya ito ng mga dokumento at inutusan na magdala ng kape para sa mga dumalo. Sa unang tingin, parang ordinaryong trabaho lang yon. Ngunit sa isip ni Clarissa, ito ang huling pagkakataon upang mapahiya ang janitress. Habang mainat na naglalakad si Biday, dala ang tray ng mga tasa, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nasa harap niya ang mga taong bihasa at mataas ang katayuan sa lipunan. Ramdam niya ang bigat ng mga mata ni Clarissa na nakatitig sa kanya, parang naghihintay ng kanyang pagkakamali. At sa isang iglap, biglang tinapik ni Clarissa ang gilid ng mesa na siyang dahilan para mabangga ni Biday at matapon ang isa sa mga tasa ng kape. Bumagsak ito sa ibabaw ng dokumento at kumalat ang mantsa sa mesa. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Malakas na sigaw ni Clarissa. Wala talagang kwenta ang babaeng ito. Kahit simpleng trabaho, hindi magawa. Paano ba siya nakapasok sa kumpanya? Nagkagulo ang mga tao sa loob ng silid. May ilan na napabuntong hininga. May ilan ding nagtangkang tumulong kay Biday. Ngunit bago pa siya makagalaw, muli siyang pinahiya ni Clarissa. Ito ang sinasabi ko mulat sa pool. Ang isang taong galing sa probinsya, walang pinag-aralan at walang alam, hindi bagay dito sa Montefalco Holdings. Napayuko si Biday, nangingilid ang kanyang mga luha. Ramdam niya ang kirot ng bawat salitang binibitawan ni Clarissa. Ngunit bago pa man siya tuluyang lumubog sa hiya, tumayo si Eric mula sa kanyang kinauupuan. Mariin ang kanyang tinig nang magsalita. Sapat na, Clarissa. Sobra na ang ginagawa mo. Tumahimik ang lahat at ang bigat ng boses ng CEO ay nagbigay ng kakaibang tensyon sa silid. Hindi ko hahayaang patuloy mong tapakan ang dignidad ng tao, lalo na kung wala namang kasalanan. Ang nakikita ko ay hindi si Biday ang may problema, kundi ikaw. Nagulat ang lahat sa lakas ng mga salita ni Eric. Halos hindi makapaniwala ang mga empleyado na ang HR manager na dati kinatatakutan ng lahat ay ngayon lantaran ng pinapagalitan. Sir, hindi niyo ba nakikita? Palpak siya. Kung siya ay, ngunit hindi na siya pinatapos ni Eric. Kung siya ay ano, Clarissa? Kung siya ay janitress lamang? Yan ba ang dahilan para mawalan siya ng karapatang igalang? Kung ganyan ang pananaw mo, hindi ka karapat-dapat maging HR manager. Ang tungkulin mo ay alagaan ang kapakanan ng bawat empleyado, hindi apihin sila. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Ang iba'y halatang pumapabor kay Eric, habang ang ilan ay natulala lamang sa bilis ng pangyayari. Si Clarissa ay halos hindi makapagsalita. Hindi niyo po naiintindihan, sir. May mga bagay na hindi niyo nakikita. Ngunit mabilis siyang pinutol muli ni Eric. Ang hindi ko nakikita ay ang respeto at malasakit na dapat ay meron ka. Sa halip, puro pang mamaliit ang ipinapakita mo.
At ngayon, sa harap ng lahat, sisiguraduhin kung alam mong wala kang karapatang manatili sa posisyong hawak mo. Dahil sa bigat ng tinig ng CEO, hindi na nakapagsalita si Clarissa. Ang mga board members ay tahimik lamang na sumang-ayon, halatang pabor sa naging desisyon. Ang mga empleyado na may hindi makapaniwala na ang HR manager na matagal nilang kinatatakutan ay tuluyan nang nawalan ng kapangyarihan sa loob ng kumpanya. Si Biday naman ay nanatiling nakayuko. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang lahat ng nangyayari. Sa kanyang puso, may halong takot at ginhawa. Takot dahil baka siya ang sisihin ni Clarissa sa pagkakatanggal nito. Ngunit ginhawa dahil sa wakas ay tapos na ang mga araw ng walang tigil na panlalait. Nang tumingin siya kay Eric, nakita niya ang mga mata nitong puno ng tapang at malasakit. Sa sandaling iyon, may kakaibang damdaming bumalot sa kanyang dibdib. Parang unti-unting nagiging malinaw ang mga alaala na pilit niyan hinahanap. Matapos ang pagpupulong, mabilis na kumalat ang balita. Nagkagulo ang buong opisina sa narinig nilang desisyon ng CEO. Ang HR manager na matagal nang kinatatakutan ay tinanggal mismo ni Eric dahil sa pang-aapi sa isang janitress. Ang mga empleyado ay nagbulungan at halos hindi makapaniwala sa rebelasyong iyon. Marami ang natuwa, may ilan ding nabigla. Ngunit lahat ay sumang-ayon na tama lamang ang naging desisyon. Samantala, si Clarissa ay lumabas ng gusali na halos nanginginig sa galit at kahihiyan. Alam niyang siya na ngayon ang sentro ng usapan at wala na siyang kontrol sa sitwasyon. Sa loob-loob niya, hindi siya titigil hanggat hindi niya napaparamdam kay Biday ang sakit na naramdaman niya. Ngunit para kay Biday, ang araw na iyon ay simula ng bagong yugto. Ang yugto kung saan unti-unti nang malalantad ang katotohanan ng kanyang pagkatao at ang koneksyon niya kay Eric na matagal nang naguguluhan sa kanyang damdamin. Habang naglalakad siya pauwi ng gabing iyon, hindi na niya napigilang mapaluha. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pakiramdam ng pagiging ligtas. At sa kaibuturan ng kanyang puso, nararamdaman niya na ang mga susunod na araw ay magdadala ng mas malaking pagbabago. Isang pagbabagong maglalantad ng tunay niyang pagkakakilanlan. Pagkaraan ng mga araw na puno ng tensyon at pagbabago sa kumpanya, unti-unti nang naging tahimik ang kapaligiran para kay Biday. Wala na si Clarissa at ang mga empleyado ay nagsimulang magpakita ng mas tunay na respeto sa kanya. Ngunit sa kabila ng katahimikan, sa kanyang isipan ay patuloy na dumadaloy ang mga alaala na dati malabo lamang. Sa bawat paglingon niya kay Eric, mas lumilinaw ang mga piraso ng nakaraan, mga sandaling magkasama sila. Mga ngiting puno ng pagmamahalan at mga salitang dati niyang naririnig bago ang lahat ng sakit at pagkawala. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa trabaho, naglakad si Biday pauwi at napatingin sa alangitan. Muling bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena. Siya, nakasuot ng magandang bestida, nakatayo sa hardin ng isang malaking bahay. At naroon si Eric, hawak ang kanyang kamay at nakangiting nagsasabing, "Huwag mong kalimutan, Rain, kahit anong mangyari, ikaw at ako laban sa lahat." Napahinto siya sa kanyang paglalakad, nanginig ang kanyang tuhod at bumuhos ang mga luha na hindi niya mapigilan. "Rain," bulong niya sa sarili. "Ako si Rain." Kinabukasan, habang nasa loob siya ng kumpanya, napansin ni Eric ang kakaibang aura sa kanya. Lumapit siya at tahimik na nagtanong, "May bumabagabag ba sa iyo, Biday?" Tumingin siya kay Eric, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya makatingin bilang isang estranghero. Ang mga mata niya ay puno ng pagkilala, puno ng pag-ibig na matagal nang nakatago. "Eric," mahinang sambit niya at doon tuluyang bumalik ang lahat ng alaala. Ang kanilang kasal, ang kanilang mga pangarap,
at ang aksidenteng naghiwalay sa kanila. Ang matinding sakit ng pagkawala at ang pagkaligaw ng kanyang pagkatao, lahat ay bumalik na parang isang malakas na alon. Napaiyak siya sa harap ni Eric at nagulat ito. Ano ang nangyayari, Biday? Tanong nito, puno ng pag-aalala. Ngunit mabilis na umiling si Rain at yumakap sa kanya. Hindi ako si Biday, ako si Rain, ang asawa mo. Natigilan si Eric, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ngunit habang nakayakap siya, ramdam niya sa tibok ng puso at sa boses ng kanyang asawa na ito nga ang matagal na niyang hinahanap. Yumakap siya pabalik, mahigpit at puno ng luha. Rain, totoo ba ito? Ikaw nga? Hindi na ako nagkakamali? Oo, Eric, sagot niya habang humahagulgol. Ako ito. Ako ang asawa mong matagal nang nawala. Ngayon ko lang naalala lahat. Pinatawid ako ng pagkakataon sa 5 taon ng paglimot. Ngunit ngayon, narito na ako. Bumalik na ako, bilang si Rain. Napuno ng emosyon ang sandaling iyon. Ang mga empleyado na nakasaksi ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang janitress na dati pinapahiya ay ang asawa pala ng kanilang CEO. Ang opisina ay napuno ng bulungan, luha at saya. Si Eric, na 5 taon nang nagdusa sa pagkawala ng kanyang asawa, ay ngayon hawak na muli ang kanyang minamahal. Mula noon, hindi na si Biday ang nakikita ng lahat. Bumalik siya sa kanyang tunay na pagkatao bilang si Rain Tan Montefalco. Ngunit hindi niya nakalimutan ang mga taong tumulong at naniwala sa kanya sa mga panahong siya'y walang alaala. Sa halip na kalimutan ang kanyang pinagdaanan, ginawa niyang inspirasyon ito upang ipakita na anuman ang posisyon o katayuan, ang dignidad ng tao ay hindi dapat apihin. Si Clarissa, na siyang dahilan ng maraming sakit na naranasan niya, ay tuluyang nawala sa kumpanya. At si Rain, kasama si Eric, ay muling bumuo ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Sa huli, napatunayan nilang ang pag-ibig at katotohanan ay hindi kailanman kayang itago ng panahon o ng kapalaran. Ang tadhana, gaano man kahirap, ay may paraan para muling ibalik ang lahat sa tamang lugar. Ang janitress na dating nilalait ay ang tunay na ginang ng kumpanya at ngayon hindi na siya kailanman iiwan o ipagkakailapa. Siya si Rain, bumalik upang ipagpatuloy ang buhay na minsang nawala. Ngunit ngayoy mas matatag at mas buo kasama ang lalaking matagal na niyang mahal.